Interesado ka ba mag-DIY ng 12 volts LiFePO4 battery? Tara, samahan mo ako. Kalimitan itong mga ganitong battery assembly ay ginagamit sa mga solar setup. Pero, maliban sa solar setup, pwede din itong gamitin sa mga electric bikes at iba pa. Bago simulan ang aktual na pag-assemble, siguraduhin na kumpleto ang mga gamit. 100 Ah LiFePO4 battery ang gagamitin ko ngayon at meron akong 4 na battery cells. Dahil bawat cells nito ay may nominal voltage na 3.2 volts. Mangangailangan ako ng 4 na cells dito para makabuo ng 12 volts setup. Gumawa na rin ako ng customized backplate para sa BMS at balancer. Gagamit ako ng 4S 12 volts 60 amperes na BMS. Para sa mga magtatanong, pwede kang gumamit ng hanggang 100 amperes na BMS. Pero, kinakailangan mo lang i-check ang specs ng battery na gagamitin mo. Kagaya ng battery na ginamit ko na meron itong 0.5C na charging rate, kaya mas pinili ko ang lower charging rate. Siyempre, may factor din sa charging rate ang mismong charger na gagamitin. Gagamit din ako ng 4S balancer. Kalimitan sa mga battery na mataas ang capacity ay dapat gumamit ng balancer. Ang main purpose nito ay para mapanatiling balanse ang karga ng bawat battery cells. Dahil ang 0.1 volts difference dito ay napakalaking diferensya na. Terminal connector mahalaga din. Available ito online at pwede kang mamili ng naaayon sa paggagamitan mo. Busbar at mga tornilyo. Mahalaga kung bibili ka ng battery ay piliin mo na ang may kasamang busbar. Or kung bibili ka naman ng separate nito ay siguraduhin sakto sa battery terminals, ganun din ang distansya ng bawat battery. Pero kung nagtitipid ka, jumper wire ay sakto na dyan. Alamin mo lang ang tamang sizing ng gagamitin mong wire depende sa specs ng battery mo. Siyempre, i-flex na din natin itong ginawa naming case. Walang pinagkaiba sa typical na case maliban sa dalawang window sa magkabilaang side. Magsisilbing ventilation ito para sa battery at iba pang components. Dito sa aking assembly, hindi na ako gumamit ng epoxy board as insulator sa bawat battery cells. Dahil ang box na ito ay saktong-sakto lang para sa 4 na cells. Ang next step ay i-connecta ang 4 na battery ng naka-series connection gamit ang busbar. Mahalaga, maitornilyo ito ng mahigpit upang maiwasan ang loose connection. Ang next step, kailangan ko lang ma-fix ang balancer at BMS sa backplate. Magsisilbi din itong insulator para maiwasan ang short circuits. Matapos na maipwesto ang balancer at BMS sa gitna ng battery, ay pwede na itong i-connecta sa battery. Mas okay kung meron kang terminal lugs para tornilyo ng tornilyo na lang. Kung wala naman, soldering is the key. Pagdating sa actual wiring, hindi ka magkakamali dyan dahil ang balancer at BMS ay may mga labels kung ano ang pagkakasunod-sunod simula sa ground, B1, B2, B3 at B4. Ang next step ay ikabit na din ang mga wire para sa output ng battery. At ang last part ay ikabit ang dalawang wire sa battery terminals. Siguraduhin tama ang polarity nito base sa color coding ng terminal. Red for positive at black for negative. Ang application ng mga ganitong battery setup ay sakto para sa mga 12 volts appliances kagaya ng mga ilaw, fan, Bluetooth speakers, pang-charge ng phone at iba pa.
Ito na, 13 volts ang karga ng battery natin sa ngayon. Dito po natatapos ang aking kwento ngayong araw. Hanggang sa muli! AVG Solutions. Don't forget to subscribe.